Napasok na namin ang tunnel na napakahirap pasukin. Yamashita Treasure nga. Masisilip na namin sa loob yung pinaglagyan ng mga gold bars. Pero bakit hindi namin ito nakuha? Yan po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga ka-treasure hunter. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Welcome back again sa aking channel, mga treasure hunter. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na aking pong ibabahagi sa inyo sa araw po nito, tungkol po sa personal kong karanasan. Yung napasok namin na tunnel, nasilip na namin ang kwarto na pinaglagyan ng gold bars. Kung papaano na hindi namin ito nakuha, yan po ang aking isi-share sa inyo kung bakit. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng aking mga taga-subaybay, mga subscribers, bashers, haters, sa mahilig o hindi mahilig po ng treasure hunting topic. Tayo po ay lubos, no? Malaki po ang pasasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. So tayo nga po ay patuloy, no, na nagbabahagi po ng mga kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan nagbaon po ng mga kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Mapaluson man, Visayas o Mindanao hanggang Sabah, Malaysia ay halos puno ang atin pong mga kagubatan, kabundukan ng mga sikreto na ikinalat ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. At itong ang ating topic po na ibabahagi sa inyo tungkol po sa aking personal na karanasan. Noong 2005 nang ako po ay pumunta sa Maguindanao, North Cotabato, ay aksidenteng naging treasure hunter ako at napasok na namin itong napakahirap pasukin na tunnel. Ikukwento ko sa inyo yan isa-isa kung bakit napakahirap. At napasok namin, nasilip ko na yung kwarto na posibleng pinaglagyan ng mga gold bars, no? At may mga sign markers akong nakikita sa loob mismo ng tunnel na kakaiba. Yung tunnel na yan ay maraming kwento, no? Maraming pinagdaanan na kwento bago namin ito pinasok, bago namin napasok ito. So bago tayo dumako doon sa akin pong topic na isi-share sa inyo tungkol po dyan sa tunnel na yan, ay nais po nating bumati, no, sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout. Binabati ko kayo, pero hindi na natin mababanggit yung inyong mga pangalan sapagkat sa dami po ay kung isa-isahin natin ay hindi kakasya sa screen. So binabati ko lang kayo, yung lahat po ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout po sa inyo lahat kahit na walang pangalan. Minsan yung mga nagpapa-shoutout, pag hindi natin nabanggit ay nagtatampo. Tayo ay humihingi po sa inyo ng paumanhin, sorry, sapagkat minsan ay hindi na natin nakikita yung iba pang mga message, natatambakan sapagkat sa dami po ng mga message ay hindi na natin ito napapansin. Kaya nahingi po tayo sa inyo ng pasensya. Pasensya na po. So way back 2005, no, ako po ay pumunta ng Mindanao, no, sa North Cotabato. At hindi po ako pumunta doon para magti-treasure. Kumbaga ako po ay pumunta doon, umuwi ako doon sapagkat doon po ako isinilang, no, sa Maguindanao, sa Libungan, North Cotabato. Sinapangan, Libungan, North Cotabato, sa kabundukan po ako isinilang. At sa lugar po na yan ay medyo mahirap ang hanap buhay, mahirap po ang kumita, mahirap magtrabaho. Kaya ang akin pong ginawa dyan ay
survival, no? So ako ay napunta diyan sa ngalang ako po ay isang Muslim, ay nakipagkita ako sa mga brothers diyan, no? Sa mga Iranon, no, mga manubo na Muslim, at yung mga kababayan kong mga kapatiran na Muslims, ay diyan ako nagsimba sa mga muski diyan po sa North Cotabato sa Maguindanao. At sa hirap ng buhay nga ay napunta ako sa tinatawag na treasure hunting na hindi ko akalaing mapupuntahan ko yung treasure hunting, sapagkat hindi naman ako mahilig sa mga ganyang klaseng hanap buhay. Ako lang ay napunta sa kagubatan at aksidenteng nanguha ako ng mga mais, saging, no? Kasi yun po ang pagkain dun sa kabundukan, survival. At aksidenteng nakita ko, nakausap ko yung mga treasure hunter na anak ng Hapon, no? Sabi niya anak daw siya ng Hapon. Yung isa naman apo yata ng Hapon. Yun ay inaangkin lamang, yun ko kung totoo yun. So nung nakausap ko ito, ay inanyayahan niya ako na maghukay sapagkat ito ay mayroong sweldo, mayroong binibigay na pang-arawan at mayroon pang ibinibigay na bigas, no? May mga grocery pa na ibinibigay. Kaya nahatak din ako sa pag-treasure hunting. So yung lugar po na yan, sa North Cotabato, sa kabundukan, sa itaas ng bundok, ay na dinala kami doon sa lugar. Dalawa lang kasi kami, yung aking kasamang abantiro na taga silsil, taga hawak ng maso. Palitan lang kami. So napunta kami sa isang tuktok ng bundok na may sapa na maliit, at nakita ko yung mga nakaukit sa bato ng mga diamond shapes, no? Mga triangular shapes at mga nakariprap na mga bato. Yun ay tinuro sa akin nung sabing anak ng Hapon na doon daw nakalagay ang Yamashita treasure. At sa nakita ko ay posibleng totoo nga, sapagkat ito ay nilumutan na, may mga sign markers na makikita na mga gagamba spider, no, na may mga arrow sa puwit sa gilid. May mga nakatriangle na mga drums na mga bato siya pero purmang mga drums, no. At nasa gilid lang ng sapang maliit, no, na kapag bumaha ay hindi naman kalakihan, hindi naman lumalaki ang tubig. So aksidente na naghuhukay kami doon, hinuhukay namin. Sa sobrang tigas ng aming hinuhukay ay napudpud ang aming mga dalang silsil. Halos 2 buwan na kaming nagsisilsil doon, ay hindi namin matablan, no? Yung triangular na parang mga drum na yun, na may parang bilog sa gitna, no? Bilog na napakalaki, no? Na parang nakita niyo yung sa Hyatt Hotel sa Maynila na bilog-bilog. Ganun kalalaki, parang mga drum na may mga bilog na parang bola sa gitna doon sa nakatriangle. At yun ay sabi sa amin ay diamonds nakabalot sa bato. At sobrang tigas nito, no? Mga black diamonds daw ito na nakabalot doon sa bato. At hindi nga namin matablan yung pinagbalutan. Kaya nagdesisyon yung aming ang aming kasama na umuwi muna. Taga Davao kasi yun babalik na lang daw. So hindi namin yun nabalikan, subalit natatak sa aking isip na may laman nga talaga yun at mababaw lang, no? 3 to 4 feet lang yung hinukay namin na parang bola na bilog, at gusto kong balikan pa yun pero hindi ko na nabalikan sapagkat napunta nga ako sa Luzon na. Pero bago yun, no? Bago yun ay bago ako pumunta ng Luzon ay
nag-treasure hunting na naman ako sa hindi ko akalain na mangyari na naman yun. Aksidente na naman na napasama ako sa mga manubo. Kasi sila ang nagbaon, sila ang nagtago ng mga Yamashita treasure sa kabundukan, yung mga ninuno nilang manubo. Kasi hindi sila pinakialaman ng mga Hapon kasi mga inosente at mababait na tao ang mga manubo. Kaya't natira sila at witness sila, alam nila kung saan ibinaon yung Yamashita treasure. So sumama nga kami ako sa manubo na kaklase ko rin noon sa elementary. At yung lupa na pinasok namin, yung may tunnel na yun na alam niyang doon ipinasok ang mga gold bars na galing ng Davao. Halos ilang buwan daw galing ng Davao City na inilakbay yun, na naglalakad lang gamit ang mga kalabaw, kabayo, no? Mga baka sa Karumata. Ikinarga daw yung mga napakaraming hasaan na nakalagay sa Karumata na i-travel at ipinasok nga doon sa tunnel. Tinakpan yung kanilang mga mata, naka-blindfolded daw sila. At alam nila na kahit naka-blindfolded, tunnel yung kanilang pinasukan. No? Iba rin yung yumari sa tunnel, iba rin yung nagpasok ng mga hasaan, mga kayamanan. No? Marami daw yun, napakarami. At matandaan nung manubo, yung lulo ng aking nasamahan, nakaklase ko, ay doon nga sa gilid ng napakalaking ilog na may tunnel doon sa itaas. No? Doon sa itaas ay hindi mo halata ang tunnel sapagkat para itong sungo ng agila. Kapag hinarap mo siya ay wala kang makikita sa gilid ang butas. No? So sa gilid ang butas ng tunnel, hindi mo mapapansin kung hindi mo lapitan yung gilid ng sapa o ilog. May bangin doon na parang palasyo na masukal na, may mga punong kahoy, nilumutan na. Sa gilid ay mayroong butas na napakaliit, nakasya lang ang tao, isang tao. So doon, napatingala kami, siyempre mga 15 meters yun, hindi mo basta-bastang masilip, kundi aakyatin mo pa gamit yung balagon o mga parang tali na mga halaman. So gumawa kami ng akyatan. Then pinasok namin na para kaming mga uod, no? Paunti-unti lang ang butas kasi maliit, kasi lang ang katawan, then biglang lalaki. Then liliit na naman ulit, this lalaki. 40 meters, no? Nang narating namin yung parang may pula na harang. Ako kasi ang nangunguna doon. Nakasuot ako ng jacket na 3 piraso, no? At paggapang ko, yung tubig na ginagapangan ko ay napakakati. At yung 3 kong jacket ay puro butas-butas yun. Napakakati ang balat ng balat ko. Nakainom pa ako ng tubig. At sa awa naman ng Panginoon Allah, hindi naman ako napahamak kahit na nakainom ako ng tubig na may acid. Alam kong may lason siguro yun. Naproteksyonan din ako ng Allah, no? Ng Panginoon. So, pagdating doon sa unahan, ay mayroong harang nga na pula na semento, red, at may parang ilong, no? Parang ilong. At bumubuga ng hangin na parang humihinga. Yung butas na dalawa lang na parang nguso siya ng dragon. Doon. Sa loob na yun ng tunnel. Hindi ka rin makaback out kung sakaling may mangyari sa'yo doon. Masabugan ka o anong mangyari. Hindi ka rin makaback out kasi unti-unti. Dahan-dahan yung dahan-dahan yung pagpasok. Siyempre, dahan-dahan din yung paglabas. Hindi ka nga makakatakbo. So, para kang uod o para kang isang ahas din nagagapang doon. So, yung ginagapangan ko, kinakapa ko kasi malambot. Sa itaas, matigas. Sa ibaba kasi puro buhangin, no? Puro parang mga buha-buhangin na tinambak lang. Din may napansin ako, napakaraming ngipin, mga ka-treasure hunter. Yung ngipin ay parang ngipin ng tao, no? Inipon ko sa isang salmon yata yun na sardinas. Halos isang salmon yung
isang sardinas yung nakuha kong mga ngipin at ikinumpara ko sa ngipin ng tao ay pahalos parihas. Posibleng ngipin yun. Nung dinukot ko naman yung ilong na humihinga, yung pulang simento, ay may mga buhok ng tao. Then, pinakinggan ko yung loob, mga ka-treasure hunter, kung ano yung naririnig na tunog doon. May kwarto doon sa looban, no? At para ma-check kung may kwarto nga, ito ay tinusok ko ng mahaba na stick o parang kawayan. At maluwag nga doon sa loob, may pumapatak na parang nag-iiko. So, nangangahulugan na yung kwarto na yun ay posibleng yun na, yung pinaglagyan ng Yamashita Treasure. Si may kwento yung lugar na yun ay pinasok ng mga PC, Philippines Constabulary noong panahon ni President Marcos. Pero namatay daw yung ibang PC sapagkat may poison nga doon. Nung pumasok ay na-poison, nangitim. Kasi yung jacket ko nga punit-punit ibig sabihin ay napakahirap po yung poison na yun, napakatindi. Kaya posibleng nakakadali nga talaga yun. So takot ang mga tao na lumapit doon kasi yung mga sundalo PC, takot din pumasok doon kasi nadali nga yung iba doon nung time ni President Marcos pa. At kinatatakutan yung area na yun na pasukin. Pinasok ko. May tali ako sa paa, no? Mangunguna ako kasama yung mga manubo, mga kasamahan ko. Sa isip ko, wala namang mangyari siguro kung may panalangin tayo, nananalig tayo sa Allah, sa God, sa Allah, sa Diyos, no? So pumasok nga ako at yun nga, na-discover ko yung pinaglalagyan ng mga gold bars. Totoo nga na doon nilagay. Pero hindi namin ito nahugot. Sapagkat, nung nagplano kami na basagin yung parang pula, ay nagsabi yung aking kasama na posibleng may bomba doon sa pintuan. Kasi red, danger. At may parang galon na nakaukit doon sa itaas. So, bomba nga siguro yung sa harapan kapag tinibag namin yon. So pinagplanuhan namin na pasukin yun kaagad. Wasakin sana namin yung pintuan na yun. Subalit napakatigas. Napakahirap ding bakbakin kahit na siguro drill ay mahihirapan kung walang heavy equipment na gamit, no? So nag-isip muna kami. Lumabas muna kami alas 12 ng gabi. Nagsimula kami alas 12 ng gabi. Bumabalik kami alas 4 ng madaling araw. Kasi ginogwardyahan yun ng mga Ilocano doon sa lugar na yun. Kasi critical area din kasi ang Mindanao na yan. May mga armas doon sila. Minsan importin, garan. Ang amin ay dala namin karbin at saka garan. Yun ang mga dala ng aking mga kakilalang mga manubo. So mayroon ding armas yung mga kasamahan ko. Mayroon ding armas yun. So kung sakaling magka-enkwentro nga, magkakaputukan talaga. Kaya delikado nga yung critical area din yung pinasok namin na yun. So, yun. Ay lumabas kami, nagplano muna kami at nagulat kami mga ka-treasure hunter, nagulat. May lumabas na napakalaking ahas na yellow. Kulay gold. Kung ano yung kulay ng ginto, yun din ang kulay ng ahas, no? Ang ahas halos kasing laki ng saging na alam niyong puno ng saging. Malaki pa siguro yung ahas na yun. Ang tagal makawala, lumabas doon sa butas sa itaas, no, may butas pala doon sa itaas, nakahilira. At tsak na yun ay connection doon sa kwarto, mga kwarto na aking nasilip, no, na tinusok-tusok. Nandoon ang mga gold bars, kulay yellow din, posibleng yun na yung bantay doon. Baka yun na yung ginto na yun, ahas na yun, kulay ginto rin na nagpapakita, no. Kasi minsan yung nagpapakita babae na white lady or ahas na napakalaki, yun ang kayamanan kasi snake, ahas, no, ginto. So ang tagal mawala ng mga ka-treasure hunter. Tinititigan ko talaga yung ahas, napakalaki talaga. At nung nawala na yun, ay napagdesisyonan namin na hindi namin kakayanin na basagin yun. Nanganganib ang buhay namin. So hindi na kami pumasok ulit, umuwi na lang kami at pinagpaplanuhan namin na babalikan sana yun. Subalit, napauwi na ako ng Maynila kasi hindi kakayanin ng aking asawa
Kasi dinala ko sa kabundukan, manirahan. Nagkaroon siya ng mga sakit-sakit sa balat. Kaya yung aking kasama, yung mga kakilala kong mga brothers ay sinabi na umuwi na lang sa Luzon, no, para mamuhay sapagkat hindi kakayanin ng aking pamilya sa kabundukan. So, nauwi nga ako, dami kong karanasan doon tungkol po doon sa Yamashita Treasure. Doon ako nagka-idea na totoo ang Yamashita Treasure. Kasi noon, wala akong idea dyan. Subalit doon nakasama ko yung mga treasure hunter mula Davao City, galing Davao City, ay nagkaroon ako ng idea na totoo, tunay pala ang Yamashita Treasure at may witness pa na mga manubo na sila mismo ang nagbaon, yung mga matatanda na mga manubo sa lugar po ng Maguindanaoan, no? Mindanao. So tunay po talaga ito na kwento, hindi po ito kwentong barbero, no? Karanasan ko po yan at yan ay legit na napakahirap talaga pala na kunin ang Yamashita Treasure ng ganun-ganun lang, mga ka-treasure hunter. So sana ay nagbigay na naman ako ng idea sa inyo, ng informasyon, inspirasyon tungkol po sa Yamashita Treasure. Ito ay sadyang magpapatunay sa atin pong mga kababayan na totoo talaga ang Yamashita Treasure. Kitang-kita ng dalawa kong mata yan na totoo yung pinasok kong tunnel. Kakaiba, kababalaghan talaga sa loob at halatang ginawa talaga ito ng sadya, no? Mga ka-treasure hunter, napakagandang tunnel, napakasikretong tunnel. Kung titingnan mo sa harap, wala kang makita. Talino, napakaganda ng pagkagawa ng mga Japanese Imperial Army. Nasa Maguindanao po ito, Sinapangan, Kiadsum, North Cotabato, no? Sakop po ito ng Libungan. Diyan po sa North Cotabato, maraming treasure dyan, mga ka-treasure hunter, dyan sa lugar na yan sa Maguindanao. At hindi ganun kalalim, ipinasok sa mga kuweba, ipinasok sa mga tunnel, na kung saan kapag napasok mo ay siguradong makuha mo na. Mayroon din mga binalot sa bato, subalit napakatigas naman. So hanggang dyan na lang, no? Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa akin pong naikwento sa inyo. Hanggang sa sunod, do po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap. Maraming salamat po.